So, share ko lang yung ginawa natin dito sa TCL na ito. Yan yung mainboard niya, T-con niya, at power supply niya. Ito yung model 40. Yan. So, ang problema ng unit, dinala sa atin ng ating kapwa technician din. May time daw na magpa-power on, magbubukas, normal. Pero pag binunot mo daw sa saksakan, namatay. Pag binuksan mo daw siya ulit, hindi na siya magbubukas, hindi na siya magpa-power on. So try ngayon natin. Yan, nawala yung ilaw. Saksak natin. Okay, so mapapansin natin dito mayroon siyang ilaw, no? Yan. Okay, antayin natin kung mag-power on ulit. Yan, so nag-on na siya. Yan, lumabas na yung TCL. So okay na siya, no? Gumagana na yung unit natin. Ayan, yan yung backlight. So isi-share ko lang sa inyo kung ano naging problema ng power supply natin. Bakit may time na magbubukas, may time na ayaw niya mag-open. Dahil ang naging problema nito, power supply. Yan, so ganito yung power supply natin. Ito yung 12 volts natin. So ang problema nito, may time na normal, may time na ayaw mag-power. Ganyan yung forma ng power supply. Makikita mo rito, tatlo yung optocoupler niya. Yan. So sabi nung nagdala dito, hindi daw niya kaya i-convert sa 4 wires kasi nga raw tatlo yung opto. So ang pinaka main supply natin sa 12 volts natin, itong section na ito. Yan, ito yung 12 natin. So nanggagaling yung supply natin dito sa kapasitor, papasok dito sa transformer. Ang labas niyan dito sa MOSFET na ito. So yung supply ng base ng ating MOSFET ay itong 6 pin. Tapos pag sinundan mo yung mga circuit na yan, papasok yan dito sa opto. Ibig sabihin ito yung optocoupler niyan. Yan yung opto niya. So ito, dahil gamit niya 6 pin, nagtry tayo dito palitan itong 6 pin. So walang nangyari, ganun pa rin, nagpa-fluctuate pa rin yung supply natin or hindi normal. Kaya ginawa natin, binalik natin yung 6 pin, tapos nagtry tayo mag-remove ng mga resistor, chinek natin isa-isa. So nag-check tayo lahat ng mga resistor dyan, mga diode dyan, chinek natin, okay naman. Ang nakuha natin na problema ito. Yan, itong resistor. Nag-open yung resistor ito or nagtumaas yung resistance niya. So yung number nito, ang original na number niya na ito, 30. Check ngayon natin yung resistor na yan. So ang 30 na yan, dapat ay 00 din yung resistance niyan. Dapat hindi mataas ang resistance. Yan, no? So nag-iiba ang resistance niya. Yan. So hindi normal yung resistance niya. Dapat ang 00 na yan, ito may nahanap tayong 00 ito. Yan, 30 yan. Check ngayon natin. Dapat ang resistance niyan ay yan, 0.3 lang. No? Parang short na siya or fuse ang trabaho nito, parang fuse type siya. Yan. So wala tayong mahanap na 30, kaya ang kinabit natin dyan ay isang 0 lang. Yan. Yan yung value nya. Okay. So nung kinabitan natin siya ng resistor na yan at tinesting natin, nag-normal na yung unit natin. So yan lang talaga ang naging problema ng unit. Ngayon ikakabit ulit natin to, tapos i-testing natin. Yan. So nilagyan natin ng positive test probe yung ating 12 volts. Saksak ko lang. Naka-resistor pala tayo. Okay. So kung naka-ohms yun sa mga hindi protected na na tester, sira na agad tester mo. Okay. So ito. Yan. So 12 na kaagad siya. Okay. Bunutin natin ulit. So bumaba na siya, kabit ulit natin. Yun, 12 na naman siya.
Bunutin ulit natin. Kabit ulit natin ito. Okay, so normal ano? So hindi na siya nagluloko. Hindi na siya nagkaroon ng fluctuating supply. Okay, so pasok na yan. Testing natin. Titingnan natin kung magbubukas ulit. Yan, meron na tayong standby dito. Power on natin. Yun, namatay na siya. So bumukas na yung unit. Okay? So yun lang yung naging problema ng power supply natin. Yung resistor na yun ay nag-change value na. So itong power supply na ito, kung talagang sira na siya, pwede siyang i-modify. Pwede siya kabitan ng 4 wires, tapos modify mo yung backlight niya. Pwede. Madali lang siya i-modify yung mga ganitong design. Kasi ang kailangan mo lang na supply ay 12 volts lang, wala nang ibang supply. Pwera lang doon sa backlight, ano? So kung may 12 volts ka na sarili, so pwede na yon. 12 volts na 5 ampere or 4 ampere, pwede na yon. Salpak mo lang yung 12 mo rito, tapos convert mo yung backlight, tapos na. So kahit hindi ganito kalaki yung power supply na kailangan mo, ay mahalaga mataas yung ampere na ipapalit mo para kaya niyang paganahin yung mainboard na yan. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. Yun, no? Okay siya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ito kasi hindi ko na kunan ng video habang ginagawa natin kanina. Kasi nga nagbe-video tayo doon para sa kabilang ano natin, page sa FB natin. Kaya hindi natin nakunan para sa YouTube. Kasi hindi pwede mag-isa lang yung video natin sa FB at sa may YouTube. Magkaroon ng problema po yun. Kaya mas maganda hiwalay yung setup. Okay?